Hinamak na manugang. Kabanata 441 nang malapit nang makipagkamay si Jiang Shuaimeng sa kinatawan mula sa Nanguang Chamber of Commerce, tumalikod ang kinatawan at hiniling sa isang tao na buhatin ang puno ng jade. Hindi lamang ang Nanguang Chamber of Commerce, kundi pati na rin ang mga pamilyang Chen at Yan na tumayo sa entablado, 12 ng mga congratulatory big shot ang tumalikod at umalis na parang nag-appointment, hindi man lang sila nagbatian. Wala pang isang minuto, biglang nawala ng laman ang entablado na puno ng kayamanan. Maging ang big shot mula sa Yan Capital na dumating upang batiin sila ay umalis din sa entablado, kahit anong tawag ni Jiang Shuaimeng, walang lumingon. Sa isang kisap mata, kakaunti na lang ang nakatayo sa stage, maliban sa old lady Jiang Shuaimeng, at ang babaeng sekretarya, mayroon lamang isang awkward na host. Natigilan din ang mga reporter sa ibaba ng stage at mabilis na kumuha ng litrato. Sa ng spotlight, naging berde ang ilalim ng mukha ni Jiang Shuaimeng, hindi na siya naglakas loob na gumawa ng isang aksyon tulad ng dati at nagmamadaling sumigaw, bumalik ka kaagad. Sa sobrang galit ni Old Lady Jiang ay muntik na siyang matamba. Kagabi, itinaya niya ang kanyang lumang mukha at tinawag ang isang grupo ng mga big shot mula sa Yan Capital. Noong una ay gusto niyang magligtas ng mukha para sa kanyang anak, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay higit na kahihiyan para sa kanyang anak. Galit na galit si Old Lady Jiang kaya wala siyang pakialam sa kanyang pagkatao, nagmamadali siyang bumaba ng stage at kinuha ang isa sa mga big shot mula sa Yan Capital. She questioned in a stern voice, "What's wrong with you guys? Hindi ba't lahat kayo ay sumang-ayon dito kahapon? Sabi mo babatiin mo si Shui Ming daw? Ano? Hindi mo sineseryoso ang Jiang family ko?" Nataranta ang nasa katanghaliang gulang at mabilis na sinabi, "Matandang ginang, paano natin hindi igagalang ang pamilya Jiang? Kaya lang may bumati sa amin ng maaga at sinabing, nais niyang batiin si Pangulong Dixon." Sino? Galit na galit ang matandang ginang kaya hinawakan niya ang sakla niya. Sa Yan Capital, sino pa ba ang may mas mukha kaysa sa Jiang family? Sa sandaling ito, isang malamig at malinaw na boses ang narinig. "Ako ito." Ang boses ay kaaya-aya sa pandinig, tulad ng tubig ng nyebe sa tag-araw, lalo itong malamig at may bahid ng pagmamataas. Itinaas ni Jiang Shuaimeng ang kanyang ulo at agad na nagulat na hindi nakapagsalita. 8 helicopter ang lumipad sa himpapawid. Lahat sila ay may hawak na pulang banner para ipagdiwang ang pagbubukas ng tindahan, mayroon pa ring 20 o higit pang mga sasakyan na nakahanay sa lupa, na nakaharap sa daan. Bagaman ang mga sasakyang ito ay hindi mga mamahaling sasakyan, ang pagtingin lamang sa mga plaka ng bawat sasakyan ay sapat na upang mabigla ang mga tao. Ito ay alinman sa Army license plate ng Yan Capital, o ang Public license plate ng Yan Capital City, at ito ang eksklusibong upuan ng isang mahalagang opisyal ng bansa. Sa gitna ng isang malaking pulang sports car, may isang malamig na dilag na nakasuot ng itim na damit, at sa tabi niya ay isang magandang babaeng sekretarya na may mainit na figura. Ang gayong engranding eksena ay nagulat sa lahat ng naroroon hanggang sa puntong natakot, at hindi man lang sila nang ahas na magsalita ng malakas, natatakot sila na baka aksidente nilang masaktan ang isang haligi ng bansa. Takot na takot ang MC sa stage na namutla ang mukha habang sumisigaw na may nanginginig na boses. "Boss So," nagulat din si Old Lady Jiang, bahagyang nanginginig ang kamay na nakahawak sa tungkod. Ang Su family, pumangalawa sa 4 na malalaking pamilya ng Yan Capital. Ang maalamat na tagapagmana ng pamilya Su, si Su Qingcheng. Hindi nakakagulat ang mga malalaking shot sa Yan Capital ay hindi nagbigay ng kanyang mukha. Si Su Qingcheng lang ang may ganoong kakayahan. Matagal ding natigilan si Jiang Shuaimeng, makalipas ang mahabang panahon, mabilis siyang ngumiti na puno ng ngiti ang mukha, personal siyang bumaba ng stage para salubungin si Su Qingcheng, habang inaabot niya si Su Qingcheng, masinsinan niyang sinabi, "Boss Su, bihira ka lang pumunta, ito ay karangalan ng Jiang family." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, malamig na pinutol siya ni Qin Yue. "Jiang Shuaimeng, huwag kang magkamali, ang iyong Jiang family ay walang ganyang karaming mukha, hayaan mo, Boss Su."
Batiin ka ng personal, nasaan si Alex Dixon? Ikaw, bakit mo hinahanap ang basurang yun, ang isang basurang tulad niya? Iniisip ko kung sinong babae ang pinuntahan niya upang magsaya, Jiang Shuaimeng blurted out subconsciously. Sinampal ni Su Qingcheng ang kanyang mukha, at ang kanyang magandang mukha ay naging malamig. Binabalaan kita, kung patuloy kang magpapakalat ng tsismis tungkol kay Kuya Alex, kay Alex Dixon, ipapasara ko ang kumpanya mo bukas. Ang mga tao sa paligid ay tumahimik, hindi man lang naglakas loob na mailabas ang kanilang galit. Pamilya Jiang, Pamilya Su, ang dalawang pamilyang ito, kahit sino sa kanila ay hindi kayang masaktan. Natigilan din si Old Lady Jiang, hindi niya inaasahan na si Su Qingcheng ay hindi man lang dumighay at tatama sa mga tao. Siya ay parehong galit at balisa, lumakad siya pasulong gamit ang kanyang saklay at nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang nagtatanong, Boss Su, ang aming Jiang family at ang Su family ay hindi kailanman lumampas sa linya ng isa't isa, nakipagtulungan din kami noon pa man, bakit ka nataman ng mga tao pagdating mo? Magtrabaho ng sama-sama, malamig na itinaas ni Su Qingcheng ang kanyang kilay, kung hindi dahil sa anak mo, Jiang Wei. Pwede ba akong magtrabaho kasama ang isang pamilyang malapit ng gumuho tulad mo? Iniinsulto ng anak mo ang kaibigan kong si Alex Dixon, at nararapat siyang bugbugin. Laking gulat ni Jiang Shuaimeng na halos nakalimutan na niyang huminga. He blurted out, kaibigan mo si Alex Dixon. Pinag-krus ni Su Qingcheng ang kanyang mga braso at malamig na ngumuso, hindi man lang siya nag-abalang kausapin si Jiang Shuaimeng. Hindi rin inaasahan ng Old Lady Jiang na talagang darating si Su Qingcheng upang batiin si Alex Dixon, galit na galit siya. Sa kanyang mga mata, si Alex Dixon ay isang country bumpkin, wala siyang kapangyarihan at impluwensya at maaari talagang iugnay sa Su family. Ang Jiang family ay isa ring malaking pamilya sa Yan capital. Si Jiang Shuaimeng ay sinampal ni Su Qingcheng sa harap ng lahat, talagang hindi niya kayang lunukin ang galit na ito, ngunit hindi niya kayang saktan si Su Qingcheng, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumandal sa kanyang tungkod, at sinabing, Boss Su, bakit kailangan mong gawin ito para sa isang tagalabas, wasakin ang aming relasyon, kung ang mga pamilyang Jiang at Su ay magiging magkaaway? Natatakot ako na wala tayong ang pagkakataong magtulungan sa hinaharap. Ngumisi si Qin Yuwei at nagtanong, Older Lady Jiang, sa tingin mo gaano kalaki ang pressure na maibibigay ng Jiang family kay Boss Su gamit ang kapangyarihan nito? Bumagsak na ang Jiang family at umaasa na lang sa kumpanyang ito na magbalik loob, payo ko sa iyo, para hindi masaktan si President Dixon kung hindi, ang Jiang family ay mapipigil sa hanay ng 4 na malalaking pamilya at magiging walang tao sa susunod na taon. Ang kanyang mga salita ay palaging tumatama sa ulo, hindi niya binigyan ng kahit anong mukha si Old Lady Jiang. Lumingon si Su Qingcheng at ngumiti sa kanya, Yue, bakit hindi ko napansin na ang galing mo pala magsalita? Napangiti si Qin Yue, sa totoo lang, kadalasan ay napakakalma rin niya. Kapag nasangkot na ito kay Alex Dixon, hindi siya papayag na may magsabi ng masama tungkol sa kanya. Sa sobrang galit ni Old Lady Jiang ay naupo siya sa upuan at hindi makapagsalita. Alam din niya na ang sinabi ni Qin Yue ay totoo, kung ang Jiang family ay talagang naging kaaway ng Su family, hindi sila magiging tugma para kay Su Qingcheng. Sumulyap si Qin Yue sa kanya at sinabing, anyayahan si Old Lady Jiang na bumaba at magpahinga. Jiang Shuaimeng, kung gusto mo pa ring buksan ang kumpanya ngayon, hanapin si President Dixon at anyayahan siya sa entablado, kung hindi, ang Jiang family ay mawawala ng mukha walang kinalaman sa amin. Galit na galit si Old Lady Jiang kaya hindi siya makatayo ng matatag, ay nalalayan siya ng bodyguard sa upuan sa ibaba ng stage para magpahinga. Naging berde rin ang mukha ni Jiang Shuaimeng, hindi siya naglakas loob na labanan si Su Qingcheng. Pumayag na lang siya at galit na sumigaw, pumunta ka at hanapin si Vice Dixon at si President Dixon. Nasampal lang siya at hindi man lang naglakas loob na banggitin ang salitang deputy. Jiang Shuaimeng, ikaw ang deputy director, kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw ang namamahala sa seguridad ng kumpanya. Tama, ito ang iyong tungkulin, pumunta at hanapin mo siya mismo, malamig na sabi ni Su Qingcheng.
Pinigilan ito ni Jiang Shuaimang saglit at hindi nang ahas na makipagtalo sa kanya muli. Tumakbo siya pababa ng stage at tumingin sa paligid habang nasa pagitan ng kanyang mga hita ang buntot. Ang mga tao sa paligid ay pinanood ang old lady Jiang na inimbitahan, palabas ng stage. Walang nang ahas gumawa ng ingay. Ang Jiang family at Su family ay parehong malalaking pamilya sa Yan capital. Paano maglalakas loob ang mga mortal na makisali sa labanan sa pagitan ng mga divine immortals? Tumayo si Jiang Shuela sa tabi niya na may halong damdamin, hindi niya gustong mawala ng mukha ang Jiang family, ngunit ngayon lang ay masyado nang lumayo si Jiang Shuaimang. Kung hahayaan niyang manatili si Jiang Shuaimang dito, hindi niya alam kung ano ang mangyayari mamaya. Pinigilan ni Jiang Shuaimang ang kanyang hinaing at pinangunahan ang seguridad na hanapin si Alex Dixon, vice director siya, pero para siyang security guard, ito ay lubhang nakakahiya. Nag-usap din ang mga tao sa mahinang boses, inakala nila na si Jiang Shuaimang ay isang senior sa kumpanya, ngunit hindi nila inaasahan na ang kinauukulan ay talagang ang departamento ng seguridad. Anong klaseng deputy director ito? Kabanata 442 pumunta si Alex Dixon sa washroom. Pagbalik niya, uupo na sana siya sa bench sa likod ng stage nang biglang nakita niya si Jiang Shuaimang na tumatakbo. Inabot niya ang kamay niya para hilahin siya at sinabing, "Alex Dixon, pumunta ka sa entablado para mag-host ng opening ceremony." Umupo si Alex Dixon sa likod ng stage at hindi niya makita ang sitwasyon sa harap niya. Binuksan niya ang kanyang kamay at sarkastikong sinabi, "Hindi mo ba gustong i-host ito?" Galit na sinabi ni Jiang Shuaimang, "Kung sasabihin kong umalis ka, pagkatapos ay umalis ka." Dong, sinipa ni Alex Dixon si Jiang Shuaimang at pinaupo sa lupa. Kapag siya ay nasa entablado, kailangan niyang bigyang pansin ang impluwensya. Ngayong nasa likod na ng mga eksena, matagal na niyang gustong sipin si Jiang Shuaimang. Sigaw niya sa malamig na boses, "Jiang Shuaimang, gusto mo pa bang lumuhad at humingi ng awa?" Nang marinig niya ito, bumangon ang galit ni Jiang Shuaimang mula sa kanyang puso. Gusto niyang bumangon, ngunit bago niya magawa, sinugod siya ni Alex Dixon. Muli siyang sinipa ni Alex Dixon dahilan para mapaluhod siya sa lupa. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Isang malamig na hangarin sa pagkamatay nang lumabas sa kanyang katawan. Hindi napigilan ni Jiang Shuaimang ang manginig, para bang isang tupa ang nakakita ng leon, na puno ng takot ang buong katawan niya, at nanghihina ang mga paa niya kaya hindi siya makatayo. Paano nagkaroon ng kahangahangang paraan ang basurang ito? Si Jiang Shuaimang ay nagulat at nataranta, ngunit hindi ngayon ang oras upang harapin ang basurang ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang tawagan ni Alex Dixon sa entablado. Kung hindi, ang galit ng anak ng Su family ay hindi niya kayang tiisin. Nang maisip ito ni Jiang Shuaimang, nailunok lamang niya ang kanyang galit at lumuhad sa lupa na may ngiti sa kanyang mukha. President Dixon, ang opening ceremony ng kumpanya ay hindi ka maaaring pumunta sa entablado. Hindi ako pupunta, agad namang tumanggi si Alex Dixon. President Dixon, pakiusap, si Jiang Shuaimang ay balisa. Kung hindi umakyat sa entablado si Alex Dixon, masisira ang opening ceremony. Sa oras na yun, hindi lang si Su Chengcheng ang gustong magdulot ng gulo para sa kanya, hindi rin siya patatawarin ni Jiang Wei pagbalik niya. Dahil walang nakakita sa kanya dito, nagpasya si Jiang Shuaimang na kumapal ang kanyang mukha at lumuhad sa lupa habang ang dalawang kamay ay nakadaop sa kanyang harapan. President Dixon, ngayon lang ako nagkamali, hindi kita dapat pinalayas. Please be magnanimous, for the sake of Sydney. Umakyat ka sa entablado at magsabi ng ilang salita. Mula ngayon, ikaw ang may huling say sa kumpanya. Ako ay ganap na susunod sa iyong mga utos. Habang si Jiang Shuaimang ay nakaluhod sa lupa at nagmamakaawa kay Alex Dixon na umakyat sa entablado, naisip niyang walang nakakita sa kanya. Ngunit hindi niya alam na may surveillance camera sa tabi niya, na malinaw na ni-record ang lahat ng kanyang mga kilo. Nagkataon, pinakilos ng security room ang lahat ng surveillance camera para hanapin ang nawawalang Pangulong Dixon. Nakita ng kalbo na naging security guard ang surveillance footage sa unang tingin, at agad itong itinapat sa malaking screen sa entablado. Sa isang iglap, malinaw na nakita ng lahat sa ibaba ng entablado ang eksenang ito.
Umupo si Alex Dixon sa isang malamig na bangko sa likod ng kurtina ng entablado, at si Jiang Shuaimeng, na nakasuot ng suit at leather na sapatos, ay nakaluhod sa kanyang harapan at humihingi ng awa. "How dare you follow my boss? I will make you famous." Masungit na tumawa ang kalbo at in the max ang stereo. Agad na kumalat ang nakakabinging ingay na nagmamakaawa sa buong square. "I beg you, President Dixon, I was too vain and wanted to be president, so I pushed you off the stage. Actually, I'm just a deputy director. President Dixon, I was wrong, dapat hindi kita tinulak, labas." Biglang tumahimik ang mga tao, lahat ay tumingin sa malaking screen na may gulat, komplikado, at gulat na mga mata. What the hell, ang isa sa apat na malalaking pamilya sa Yan Capital, si Jiang Shuaimeng, ang nagpadala ng inapo ni Jiang, ay lumuluhod kay Alex Dixon sa backstage. At siya ang nagtulak kay Alex Dixon palabas ng stage. Marami sa kanila ang mukhang nanunood ng magandang palabas, ang ilan sa kanila ay natuwa pa sa kasawian ni Alex Dixon. Sa ganitong paraan, ang mukha ng Jiang family ay tuluyang mawawala sa Yan Capital. "Shuaimeng, ikaw, malinaw itong nakita ni Old Lady Jiang mula sa ibaba ng stage." Sa sobrang galit niya ay tinuro niya ang malaking screen, napamulat siya ng mata at nahimatay sa galit. Si Jiang Shuaimeng ay nakaluhod sa lupa na humihingi ng awa nang bigla niyang marinig ang kanyang boses na nagmumula sa stereo. Siya ay natakot sa labas ng kanyang talino. Tumakbo siya sa front desk at tumingin, sa sobrang gulat niya ay muntik na siyang matamba sa lupa. Nanlamig ang buong katawan niya at basang-basa ang sando niya sa malamig na pawis. F***CK, ang bagay na ito ay maya-maya ay kumalat sa pandinig ni Jiang Wei. Sa pagkakataong yun, siguradong bugbugin na naman siya ng kuya niya. Galit na galit si Jiang Shuaimeng. Wala siyang pakialam na siksikan ang eksena sa mga tao at galit na sumigaw, "Sino ang gumawa nito? Lumabas ka!" Sa silid ng seguridad, ang kalbong lalaki at si Wang Kai ay nakatitig sa malaking screen, tuwang-tuwa. May hawak na sigarilyo sa bibig ang kalbo at dumura. Saway niya, "What the hell? You are going against my boss, and you are threatening me? I'll make you show your face again." Habang nagsasalita siya, pinindot niya ang switch at ni-replay ang surveillance video. Sa big screen, lumabas na agad ang eksenang ngayon lang. Tumakbo si Jiang Shuaimeng sa backstage at mayabang na binyantaan ni Alex Dixon. Sa huli, siya ay sinipa at lumuhad sa lupa, nagmamakaawa na may ngiti sa labi. Ang prinsipe ng korona ay agad na naging isang malaswang aso. Ang pag-alit niyang mukha ay naging dahilan ng pag-click ng mga tao sa kanilang mga dila at paggawa ng kanilang ingay. Maging si Su Chingcheng ay hindi napigil ang tumawa, bakas ang ngiti sa kanyang malamig at magandang mukha. Galit na galit si Jiang Shuaimeng kaya naging berde ang kanyang mukha. Sinamantala ng mga reporter ang pagkakataong mabilis na mag-film. Ito ay isang malaking piraso ng balita. Bukas ng umaga, lalabas ang iskandalo ng Jiang family sa lahat ng pangunahing media outlet, tiyak na sila ang magiging headline at ang reputasyon ng Jiang family ay itatapon sa ibang bansa. Nagpalitan ng berde at pula ang mukha ni Jiang Shuaimeng, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinong security guard ang gumawa nito. Nang marinig niya ang tawanan ng karamihan ay muntik na siyang mawalan ng malay. Sumimangot si Jiang Shuaila. Hindi niya inaasahan na magiging unsolvable ang usapin. Dali-dali siyang umakyat at sinabing, "Pang-apat tiyo, umalis ka muna rito, huwag mo nang palain." "Hindi ako aalis," pinipigilan ni Jiang Shuaimeng ang kanyang galit at sumigaw, "Si Alex Dixon ang nagkamali. Bakit siya hahayaan ng kumpanya na maging deputy director? Ayon sa seniority, dapat ako yun." Bago pa siya makatapos, mabilis na tumawag si Jiang Shuaila ng ilang security guard at pilit na dinala si Jiang Shuaimeng. Kung ipagpapatuloy ni Fourth Uncle ang kaguluhan tulad nito, masisira ang opening ceremony ng kumpanya. Naghihintay na sina Wang Kai at Baldy sa gilid. Matapos matanggap ang order, agad silang sumugod at hinawakan ang braso ni Jiang Shuaimeng para kaladkarin siya palayo. Nagpupumiglas si Jiang Shuaimeng habang sumisigaw, "Bitawan mo ako. Ako ang vice chairman, kung hindi, tatanggalin kita." Tama na, ang kalbo ay hindi tumayo sa seremonya,
Nagtanggal siya ng mabahong medyas at pinasok ito sa bibig ni Jiang Shuaimeng. Natuwa siya sa kasawian ni Jiang Shuaimeng at sinampal ng ilang beses ang bibig ni Jiang Shuaimeng. Sarcastic niyang tawa, Vice Director Jiang, sinusunod namin ang utos, susundin namin ang utos ni Jiang Shuila at ng presidente at patahimikin ka. Isang linggong hindi nagbabago ang kanyang medyas. Sila ay naging matigas, at ang amoy ay mabango. Sinalakay nito ang kanyang mga butas ng ilong. Si Wang Kai, na nakatayo sa tabi niya, ay halos himatayin sa amoy. Si Jiang Shuaimeng ay pinalamanan ng isang subo ng mabahong medyas, at ang kanyang tiyan ay parang malapit ng tumalon sa dagat, sa sobrang inis niya ay muntik na siyang masuka. Ang lakas ng labanan ng biochemical weapon na ito ay talagang napakalakas, talagang nakaramdam si Jiang Shuaimeng ng hininga dahil sa amoy. Inilibot niya ang kanyang mga mata at nawala ng malay. Binuksan ni Wang Kai ang pinto ng banyo ng mga lalaki at sinipa si Jiang Shuaimeng. Pinagalitan niya. How dare you make things difficult for my boss, just stay here and cool down. Kabanata 443. Matapos alisin si Jiang Shuaimeng, bumalik sa normal ang eksena sa ilalim ng gabay ng host. Umakyat si Alex Dixon sa entablado upang i-host ang seremonya ng pagbubukas sa ilalim ng paulit-ulit na pagsusumamo ni Jiang Shuila at ang katotohanan na talagang ayaw niyang guluhin ang kumpanya ng pakikipagsosyo. Si Su Chingcheng, kasama ang daan-daang heavyweights, ay umupo sa ibaba ng entablado at tula lang tumingin sa kanya. Dahil sa hindi nakukunwari niyang titig, hindi komportable si Alex Dixon, na nakatayo sa entablado. Masyadong direkta ang babaeng ito, ang kanyang maalab na titig ay parang isang batang babae na nahuhumaling sa kanya. Ang lahat ng mga big shot ay sunod-sunod na pumunta sa entablado at nagbigay ng kanilang mga regalo. Hindi rin inasahan ni Alex Dixon maliban sa mga big shot mula sa Yan Capital na tinawag ni Su Chingcheng, maging ang mga big shot mula sa Dongchuan, Western Plain, Nanguang Chamber of Commerce at marami pang ibang dayuhang kaibigan ay personal ding pupunta sa Yan Capital upang suportahan itong joint ventures. Sa totoo lang, itong joint ventures ay hindi niya pangunahing negosyo, hindi man lang ito maituturing na branch company. Sa karamihan, maaari niyang buksan ang merkado ng gamot sa Yan Capital sa pamamagitan ng mga koneksyon at puwersa ng Jiang family. Ang tunay na negosyo ni Alex Dixon ay ang Haicheng Group Company sa likod niya. At gayon din ang Wantai Corporation ng Jinling. Bilang boss behind the scenes, hindi alam ng marami ang tunay niyang pagkatao. Masigasig na kumanta ang MC, si sunod ay ang Reg Along pagbati mula kay Boss Su. Ang Su Clan Group, sasakupin ng Su Group ang gininto ang yugto ng isang set, 2 set, 3 set ng telebisyon sa buong bansa, at i-advertise ang repairing ointments ng joint ventures. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang alon ng mga tandang ang tumunog mula sa ibaba ng entablado. Maging si Alex Dixon ay natigilan, napakalaking bagay, gaya ng inaasahan ng Su family, tuwang-tuwa ang Master of Ceremonies kaya namula ang mukha, napalunok tuloy siya. Ang mga bayarin lamang sa advertising sa TV para sa isang hanay ng mga programa ay napakamahal, at sila ay kinakalkula sa ilang segundo. Ang bayad sa advertising para sa isang patalastas sa wala pang 2 minuto ay higit sa 100 milyon. Talagang nag-book si Su Chingcheng ng higit sa isang advertisement ng sabay-sabay at nagpalitan ng pagsasahimpapawid, ito ay hindi bababa sa 1.5 bilyong pondo sa advertising. Ito ay simpleng epekto ng pagpapalam sa repairing ointment sa screen at bambahin ang buong bansa. Tumayo si Alex Dixon sa entablado na may halong damdamin. Hindi naman sa hindi niya kayang bayaran ang advertising fees na ilang bilyon, gayunpaman, hindi niya nais na maging masyadong mataas ang profile. Sa simula, gusto lang niyang gumawa ng public medicine. Ngunit ang damdamin ni Su Chingcheng ay nagpakilo sa kanya, ngunit naramdaman din niya na hindi niya ito kayang bayaran. Pagkatapos niyang mag-host ng pambungad na talumpati, ibinigay niya ang mikropono kay Jiang Shuila at bumaba sa entablado sa gilid ni Su Chingcheng. Tumayo si Su Chingcheng at tumingin sa kanya gamit ang isang pares ng kristal na mga mata na kasing lambot ng tubig, parang may libu-libong salita pero sa huli, isang reserbang ngiti lang ang ibinigay niya at marahang nagsalita.
Kuya Alex, nais ko ang iyong kumpanya ng isang magandang negosyo. Mapait na ngumiti si Alex Dixon at sinabing, salamat, Ching Cheng, ngunit sapat na ang utang ko sa iyo, hindi mo na kailangang gawin ito. Kung gayon pakasalan mo ako, matamis na ngumiti si Su Ching Cheng, ang maganda niyang mukha na kasing lamig ng yelo ay agad na natunaw ng yelo at naging hindi mapapantayan ang ganda. Pagkatapos niyang magsalita, agad siyang ngumiti at nagsabi, nagbibiro ka siguro, Kuya Alex, handa akong gawin ang lahat ng ito, sapat na ang isang salita ng pasasalamat mula sa iyo. Pagkatapos magsalita ni Su Ching Cheng, tumayo siya at umalis. Masyadong maganda ang background niya. Ang pagpunta dito para sumuporta ay nagdulot ng kaguluhan sa buong lungsod. Alam niyang gusto ni Alex Dixon na maging low profile, kaya pagkatapos nitong magsalita, tumayo siya at umalis. Bago umalis, binati din ni Su Ching Cheng ang iba pang media outlet at ayaw itong isapubliko. Sa kanyang mga taguba Dixon kahit na gusto ng ilang media outlet na gumawa ng isang malaking artikulo, hindi sila nang ahas na isulat ito ng walang ingat, isinulat lamang nila ang balita ng joint ventures na nagmamaneho ng kotse sa maayos na paraan. Tungkol sa usapin ngayon, walang media ang maglalakas loob na banggitin ito. Naiinis talaga ako. Sino sa tingin niya si Alex Dixon? He actually dares to ride on my head. Tumayo si Jiang Shuaimang sa kwarto at galit na tumawag gamit ang kanyang telepono. Nang magising siya sa kwarto ng mga lalaki at nalaman niyang tapos na ang opening ceremony, sa sobrang galit niya ay duguan na ang kanyang mga mata. Si Alex Dixon ay muling gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili, at matagal na siyang nawala sa lahat ng mukha. Pagkatapos noon, tinawagan pa siya ng kanyang nakatatandang kapatid na si Jiang Wei mula sa ibang bansa at pinag-uusapan siya ng labis na ang kanyang credit card ay nagyelo. Sinabi niya na pagkatapos niyang bumalik sa Yan Capital, papaluhod siya sa harap ng mga memorial tablet ng kanyang mga ninuno at pagnilayan ang kanyang sarili. Galit na galit si Jiang Shuaimang kay Alex Dixon kaya nagngangalit siya. Pag-uwi niya, tinawagan niya si Dixon Rong para magreklamo. Matapos pakinggan ang kanyang masasakit na salita, ngumiti si Dixon Rong at inaliw siya. Kuya Jiang, bakit galit na galit ka sa walang kwentang tao? Nasa liwanag siya? Nasa dilim tayo, at nasa joint ventures ka. Sa amin, hindi mo siya maalagan. Teka, matyaga, magkakaroon ng pagkakataon. Gusto ko siyang mamatay. Halos lumuwa ang mga mata ni Jiang Mingshui sa kanilang mga socket habang siya ay sumigaw, patay na walang kumpletong bangkay. Huwag kang mag-alala, darating ang araw na ito sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Dixon Rong at sinabi, inilipat ko ang isang bahagi ng mga pondo ng Yulong Group ng aking ama at nagtatayo ng isang kumpanya ng parmasyutiko. Pagdating ng panahon, makikipagkumpitensya tayo sa joint ventures. Gusto mo bang magbigay alang ang pamumuhunan dito? Siyempre, walang pag-aalinlangan na sabi ni Jiang Shuaimang. Ngumiti si Dixon Rong at sinabing, gayunpaman, ang joint ventures ay mayroon ding bahagi ng Jiang family. Kapag ang dalawang kumpanya ay naging magkaribal, ang Jiang family ay maaaring malugi din. Anong kinakatakutan mo? Mabangis na sinabi ni Jiang Shuaimang, hanggat maaari kong alisin si Alex Dixon, bakit ko papakialam ang maliit na halaga ng pera ng Jiang family? Malapit na siyang sumabog sa galit, hanggat kaya niyang talunin si Alex Dixon, wala na siyang pakialam sa iba. Bukod dito, ang pamilya Jiang ay mayaman at makapangyarihan. Bakit nila pakialam ang pagkawala ng puhunan ng joint ventures? Nakangiting tuma NGO si Dixon Rong. Okay, we are in the same trench. We will share the glory and the losses. Report to me if there are any movement of the wind or grass in the joint ventures. I'll arrange for people to come over tomorrow morning. Itanim ang mga ito sa departamento ng gamot ng kumpanya kung may pagkakataon. Nakawin ang race eta. Sige. Sumang-ayon kaagad si Jiang Shuaimang, para mapatay si Alex Dixon, gagawin niya ang lahat. Sa isang marangyang villa sa Yan Capital, tinapos ni Dixon Rong ang tawag at tumalikod na may malamig na ngiti. Sinabi niya kay Q Fei, sabihin sa iyong mga tauhan na maghanda at pumasok sa kumpanya bukas ng umaga. Mahigpit na nakasara ang mga kurtina ng bulwagan ng villa, kahit isang lamok ay hindi makakalipad. Walang ilaw sa kwarto. Madilim, tumayo si Q Fei sa likod ni Dixon Rong at Tuma NGO,
handa na. Sa kadiliman sa likuran niya, may ilang figura na nakatayong parang mga eskulturang luwad, tuwid ang kanilang mga katawan. Ang isa sa mga itim na figura sa pinakadulo ng grupo ay nakasuot ng itim na tight suit na kasing manipis ng pakpak ng cicada. Ang kanyang figura ay kaaya-aya at curvaceous, siya ay may isang payat na baywang, mahahaba binti, at lalo na ang isang pares ng mga paa na umaalon, napakalaki nila kaya mahirap kontrolin ang mga ito gamit ang isang kamay. Gayunpaman, ang kanyang anyo ay napakaganda at kaakit-akit, ngunit ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng malamig na aura ng kamatayan, na para bang siya ay isang walang buhay na bagay na naging sanhi ng lamig ng buong katawan ng isang tao. Sigaw ni Q-Fei sa malamig na boses, 13, humakbang pasulong. Agad na gumalaw ang figura at humakbang pasulong. Pinalaki ni Dixon Rong ang 13 at nakakunot ang noo niyang sinabi, hinahanap mo ang babaeng ito, ano ang magagawa niya? May balak ba siyang makita si Alex Dixon? Miss Dixon Rong, huwag mong isipin na babae si 13, pero siya ang pinakamahusay na assassin sa gruesome ghost sect. Nagsasagawa siya ng mga misyon sa ibang bansa, ngumiti si Q-Fei at sinabing, magaling siya sa pagkalason, mga kasanayang medikal, at martial arts, natutunan din niya ang pang-aakit at sinanay sa loob ng 1 taon sa Red Light District sa ibang bansa bata pa. Sabi ni Dixon Rong, bakit hindi mo siya tinawagan kanina para harapin si Alex Dixon, kung hindi sana pinatay ni Alex Dixon ang iyong amo. Bagaman lumaki ang 13 sa gruesome ghost sect, may nangyari noong nakaraang taon, talagang tinalikuran niya ang kanyang misyon at hinanap ang ilang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos, tumakas siya sa ibang bansa kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae upang manirahan sa pag-iisa. Ngayon na sa wakas ay natagpuan ko na siya, ibabalik ko siya. Kabanata 444 na may ganon, parang hindi siya madaling kontrolin. Napangiti si Q-Fei at sinabi, Miss Dixon Rong, huwag kang mag-alala tungkol dyan, nasa kamay ko ang kapatid na babae ng 13 at may malubhang karamdaman, paano siya mangangahas na maging masuwayin, kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede mong subukan. Talaga, sabi ni Dixon Rong at dahan-daang naglakad sa harap ng 13, tumingin ito sa kanya at ngumiti, 13, ang ganda talaga ng mukha mo, kahit ako, itong babaeng ito. Kinikilig, the best talaga. Habang nagsasalita siya, dumampot siya ng fruit knife at iniabot kay 13. Sinabi ni Q-Fei na loyal ka, kaya dapat mong ipakita sa akin kung gaano ka katapat, kunin mo itong kutsilyo at putulin mo ang iyong magandang mukha. Inabot ni Dixon Rong ang kanyang kamay, may nakalatag na matalim na kutsilyo sa palad niya, bakas sa kanyang magandang mukha ang malisyosong pagngisi. Para sa isang babae, ang hitsura ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Gusto niyang makita kung karapat-dapat ba itong 13 sa kanyang pagkatiwalaan. Isang malamig na tingin ang ibinigay ng 13 kay Dixon Rong, walang pag-aalinlangan, pinulot niya ang maliit na kutsilyo at nilaslas ang mukha. 1 pulgadang haba ng sugat ang lumitaw sa kanyang maputi at malambot na mukha, ang kanyang balat at laman ay gamulong. Walang ekspresyon ang 13, hinawakan niya ang kutsilyo gamit ang kamay at muling sinaksak, hindi man lang siya kumurap. Sige, naiinip na sumigaw si Dixon Rong, ikaw ang naging dahilan ng pagkabalot ng dugo sa mukha na ito, naiinis ako kapag nakikita ko ito. Maaari kang mag-withdraw, utos ni Q-Fei, 13 magagandang mukha ang naputol, ngunit malamig pa rin ang kanyang mga mata. Walang sabi-sabi, umatras siya at bumalik sa karamihan. Ni Dixon Rong, Q-Fei, hindi ko akalain na magkakaroon ng ganoong talent sa iyong gruesome ghost sect. Gayunpaman, kung gusto mong makita niya si Alex Dixon, sinabi kong hindi ko ito gagana. Sinabi ni Q-Fei, huwag kang mag-alala, bagamat nag-aral siya sa Red Light District, malinis ang kanyang katawan dahil gusto niyang maghintay hanggang sa isang araw ay gamit ito. Hilingin kay Jiang Shuaimeng na ayusin ang kanyang pagpasok sa kumpanya kung saan makakalapit siya kay Alex Dixon. Mabuti naman, tuma-NGO si Dixon Rong na may kasiyahan, hilingin si Lu Yangyu na maglabas ng gamot para matanggal ang sugat ng kutsilyo sa kanyang mukha. Matapos ang sunod-sunod na tunog ng langit-ngit,
Itinulak ng bodyguard ang isang wheelchair mula sa mga panloob na silid. Sa wheelchair ay nakaupo ang isang maputlang mukha na may kapansanan, si Lu Yangyo iyon. Matapos siyang baldado ni Alex Dixon, nagpadala si Dixon Rong ng isang tao upang iligtas siya. Wala siyang choice kundi ang umasa sa kanya. Umasa siya sa kanyang napakahusay na medikal na kasanayan upang mabuhay at responsable sa paggawa ng iba pang lason para kay Dixon Rong. Ang laxative na ibinigay ni Dixon Rong kay Helena sa huling pagkakataon ay siya rin ang gumawa. Ito ay walang kulay at walang lasa. Bukod dito, ang pagkuha nito sa mahabang panahon ay magdudulot ng mga guni-guni. Madilim ang mukha ni Lu Yangyo, naglabas siya ng isang itim na kahon at iniabot, magalang niyang sinabi, Miss Dixon Rong, ito ay isang gamot na kinopya ko mula sa repairing ointment, sapat na itong panggamot sa mga sugat, pagkatapos gamitin, wala nang bakas. Sige, kinuha ito ni Dixon Rong at inihagis kay 13, niya, tandaan, kapag pumasok ka sa joint ventures bukas, mag-isip ng paraan para makuha ang formula ng gamot. Bagamat magkatulad ang gamot ni Lu Yangyo at repairing ointment sinabi, kalahati lang ang medicinal effect, at ang gastos ay 20-30 beses na mas mataas. Oo, tinanggap ng 13 ang kahon ng gamot at tahimik na tuma NGO. Kababalik lang ni Alex Dixon sa villa nang makatanggap siya ng tawag mula kay Jane Lewis. Alex, kumusta ang pagbukas ng kumpanya ngayon? Sayang lang at wala ako sa Yan Capital. Kung hindi ay sumama ako sa iyo. Ito ay matagumpay, sabi ni Alex Dixon. Siyempre, ayaw niyang mag-alala ang asawa. Nga pala, nakita mo na ba yung mga bulaklak ko? Hindi pa, pero tinanong ko na ang nanay ko. Sabi ni nanay hindi niya sila ginalaw. Sabi ni Jane Lewis, masyadong maraming gamit sa villa, basta bonsai lang ni tatay may 12-dosenang kaldero, hahanapin ko, sila ulit. Sige. Walang choice si Alex Dixon, bagamat masama ang pakiramdam niya, hindi na siya makatakbo pabalik sa Jinling ngayon. Sabi ni Jane Lewis at nag-alinlangan sandali, nahihirapang sabi niya, Nay, hiniling sa akin ni nanay na kausapin ka. Gustong pumunta ni Mama sa Yan Capital, biglang naging alerto si Alex Dixon. Hindi kaya gustong bumalik ng matandang hag na ito? Hindi. Nagmamadaling paliwanag ni Jane Lewis at nauutal, Nay, gusto ni nanay na humanap ka ng trabaho para kay Tio. Wala bang kumpanya si Tito? Nagtatakang tanong ni Alex Dixon. Naalala niya noong dumating si Xu Fugi sa Jinling, ipinagmamalaki niya kung paano siya nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya at mayroon siyang maliit na kumpanya. Sa oras na ito, may kaluskos sa kabilang side ng telepono, kasunod ang mayabang na boses ni Helena. Iya, bakit ang tagal mong makipag-usap sa kanya ng kalokohan? Diretso lang, he dared to say half a word no, iyon ang kanyang biological uncle. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, tila inagaw ng kanyang biyenan ang telepono ng kanyang asawa. Sa sandaling ito, narinig ang boses ni Helena, Alex Dixon, ayusin mo ang trabaho ni Tito at tiya mo sa kumpanya mo bukas, kasalukuyan silang walang trabaho sa bahay. Dapat alagaan mo silang mabuti. Ang mapang-utos na tono ng Empress Dowager ay nakaramdam ng disgusto kay Alex Dixon, at malamig siyang umuso. Ang talent market ay hindi malayo. Pumunta at hanapin ito sa iyong sarili. Alex Dixon, ayaw mo man lang tumulong sa sarili mong tiyuhin? May konsensya ka ba? Galit na galit si Helena kaya napag-alitan siya. Kung hindi mo tutulungan ang iyong tiyuhin na maghanap ng trabaho, pupunta ako ngayon sa Yan Capital at hihilingin sa iyo na hiwa-hiwalayan ang aking anak. Anyway, ang villa ay ang pangalan ko. Pagkatapos mong maghiwalay, maaari kang umalis sa bahay at matulog sa kalye. Umakyat sa ulo niya ang galit ni Alex Dixon at malamig siyang sumigaw, Helena, kung ayaw mong tumira sa mansyon ni Jinling, tatawagan ko ngayon ang lilipat na kumpanya at sasabihin kong umalis ka na. Ikaw, galit na galit si Helena. Ang basurang ito ay naglakas loob na babalikan siya. Gusto niya itong magalit ngunit biglang naalala na hindi niya mansyon ang Jinling, agad niyang nilunok ang mga sinabi niya pabalik. Si Albert Lewis, na nasa tabi niya, ay humawak ng isang tasa ng tsaa at hindi nasisiyahang sinabi, hindi ka ba maaaring maging mas mabait kay Alex? Nagsumikap siya sa Yan Capital upang kumita ng pera.
Anong klaseng pera ang kinikita niya? Saway ni Helena. Pero kahit nagmumura siya, may ideya siya sa puso niya. Kahit na ang kanyang anak na babae at ang kanyang pangalan ay nakasulat sa mansyon sa Yan Capital, ang basurang ito ay mayroon pa ring mansyon sa Yan Capital, ang mansyon sa Jinling ay basura, kailangan niyang gumawa ng paraan para makuha ang dalawang mansyon na ito. Bilang karagdagan, kahit na si Alex Dixon ay isang malayong kamag-anak ng Dixon family, ngunit ang isang payat na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo, binigyan siya ni Dixon Rom ng 5 milyong yuan ng sabay-sabay, tiyak na makakakuha siya ng mas maraming pera sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, agad na lamambat ang ugali ni Helena, pinunasan niya ang mga luha niya at nagkunwaring umiiyak. Alex, walang ibang pagpipilian si nanay, ang tito at tiya mo ay nagdusa sa gutom at paghihirap sa Yan Capital, tingnan mo kung gaano sila kaawa-awa, si Fugi ang iyong tiyuhin, kaya mo bang makita ang iyong tiyuhin na nagdurusa? Si Jane ay nakiusap sa mga tao sa lahat ng dako para sa kanyang tiyuhin na patingin siya sa mukha ng mga tao. Nagkunwaring umiiyak si Helena sa telepono habang kunwaring ginigising ang kanyang uhog. Nasa kabilang side ng telepono si Alex Dixon, nang marinig niya ang pag-iyak ni Helena, nakaramdam siya ng goosebump sa buong katawan. Walang kinalaman si Shu Fugi sa kanya, ayaw man niyang pakialaman, ngunit alam ni Alex Dixon na kung hindi niya alintana ang trabaho ng kanyang tiyuhin at tiyahin, sa ugali ni Helena, tiyak na pipilitin niya ang kanyang asawa na umikot para mamalamos sa mga tao. Ayaw niyang makitang hinihinaan ang boses ng kanyang asawa at umiikot sa pagmamakaawa sa mga tao na maghanap ng trabaho para sa kanyang tiyuhin. Napabuntong hininga si Alex Dixon sa kanyang puso at walang magawa, "Nay, magpapalam po ako sa kumpanya bukas at papasukin sina tito at tiya sa trabaho." "Anak, alam kong hindi mo papansinin ang sarili mong tiyuhin." Agad na napangiti si Helena at mabilis na sinabi, "Kukunin mo ang iyong tiyuhin ng posisyon sa General Manager o Deputy Director, kung mas mataas ang sweldo, ang mas mahusay, ang mas kaunting trabaho ay mas mabuti kung hindi mo kailangang magtrabaho at makakuha pa rin ng ilang libong yuan na sweldo." Kabanata 445 Hindi na nakatiis si Alex Dixon at naputol, "Nay, napakagandang trabaho mo, bakit hindi mo rin ako hinahanap? Gusto mo pa ring maging General Manager?" Hindi man lang nakapagtapos ng junior high school si Shu Fugi, buti na lang at pinapasok siya sa kumpanya. Alam din ni Helena na masyadong mataas ang kanyang mga kinakailangan at sinabing may peking ngiti. "Nakita rin ni nanay na nakakaawa ang iyong tiyuhin. Anyway, ang bagay na ito ay ipinagkatiwala sa iyo. Hindi mo dapat hayaan ang iyong tiyuhin na mapagod, siya at ang kanyang asawa ay parehong mahina at may sakit." Got it? Ayaw na talagang kausapin ni Alex Dixon si Helena, kaya ibinaba na niya ang telepono pagkatapos sabihin yun. Si Shu Fugi ay makakain ng 2 manok at 8 pancake sa isang pagkain, ang kanyang asawang si Zhang Faang ay kasing taba ng baboy, at makakain niya ang lahat ng ice candy sa loob ng wala pang 5 minuto. Ito ay tinatawag na mahina at may sakit, wala siyang choice, upang hindi mahirapan ang kanyang asawa. Maaari lamang tawagan ni Alex Dixon si Jiang Shuila at pag-usapan ang tungkol sa pagpunta sa kanyang tiyuhin at pamilya sa kanyang trabaho. Kahit na siya ay isang pangunahing shareholder ng kumpanya, siya pa rin ang direktor ni Jiang Shuila sa ibabaw. Si Jiang Shuila ay prangka at nagpadala ng inayos para kay Shu Fugi na maging Deputy Director ng Sales Department, ang buwan ng sweldo ay 10,000 kasama ang komisyon. Si Zhang Faang ay nag-ayos para sa mga kawani ng pagbebenta, at ang buwan ng sweldo ay 8,000 dagdag na komisyon. Bagamat sinabing sales department ito, sa katunayan, hindi na kailangan ng mga sales staff para i-promote ang mga gamot sa joint ventures, kahit na ang mga order para sa susunod na buwan ay ninakaw, katumbas ito ng libreng trabaho na may sweldong hindi umubra. Kinaumagahan, si Shu Fugi at ang kanyang asawa ay masayang tumakbo sa kumpanya para magtrabaho. Bago sila umalis, nambola rin sila ng husto kay Alex Dixon. Nang marinig niya yun, nagkaroon siya ng goosebump sa buong katawan. Aalis na sana si Alex Dixon sa villa nang bigla niyang nakita ang isang kainahinalang figura na dumaan mula sa likod bahay. Maganda ang kanyang paningin, nang makita niyang ang figura ay si Meng Nooran talaga, nagulat siya.
Ilang beses na niyang nakita si Meng Nooran sa likod bahay. Siya ay nagtatago at ang kanyang mga galaw ay kainahinala. Ayon sa ulat ng mga bodyguard sa villa, madalas siyang lumalabas sa kalagitnaan ng gabi. Tila may kasama siyang pribadong pagpupulong. Napaisip si Alex Dixon, may boyfriend kaya si Meng Nooran? Nang makita si Meng Nooran na palihim na lumabas ng pinto sa likod, hindi sinasadya ni Alex Dixon na sundan siya ngunit nang humakbang siya, huminto siya muli. Si Meng Nooran ay hindi niya asawa, kung talagang may boyfriend siya, may pakialam ba siya? Higit pa rito, ito ay pribadong bagay ng ibang tao, minsan na niyang tinanong si Meng Nooran, ayaw niyang sabihin ito, kaya bakit kailangan niyang makialam sa negosyo ng ibang tao? Nag-isip sandali si Alex Dixon at hindi pa rin siya sinundan, tumalikod na siya at naglakad palabas ng villa. Sa likod ng pinto ng villa, maingat na inilibot ni Meng Nooran ang paligid at sinigurado na walang tao sa paligid bago siya mabilis na lumabas sa likod ng pinto ng villa. Habang naglalakad siya palabas, biglang tumalon ng isang figura mula sa gilid at sumugod sa kanyang harapan at nag-aalalang nagtanong, nasaan ang bagay? Nagmamadaling kinuha ni Meng Nooran ang isang leather na sobrang galing sa kanyang bag at iniabot ito habang sinasabi, Nay, ito lang ang mayroon ako. Ang tumalon ay ang kanyang ina, si Qin Yuan. Kinuha ni Qin Yuan ang sobre at binuksan ito para tingnan, puno ng kawalang kasiyahan ang mukha niya. Bakit kaunti lang ang pera? Paano ito sapat? Milyon-milyong yuan ang utang ng kapatid mong si Meng Yu para sa hospitalization fees? Hindi ba't hiniling ko sa iyo na humingi ng pera kay Alex Dixon? Tinanong mo siya kung gusto niya ng pera. Nay, wala akong panahon para humingi ng pera kay Kuya Alex, sabi ni Meng Nooran na nakakunot noo. Bago pa siya matapos, biglang tumalon si Qin Yuan at sinampal ang kanyang mukha, galit na saway niya, mayaman na si Alex Dixon, may nagbigay sa kanya ng villa at naging deputy director ng joint ventures, karaming pera, bakit mo siya hinihingan ng ilang milyon? Sinampal ng malakas si Meng Nooran kaya napalingon ang mukha niya. Namula at namamaga ang kalahati ng mukha niya. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. At nakaramdam siya ng labis na pagkakamali, hindi niya napigil ang sabihin, hindi ba matagal na kaming hinabol ng pamilya Meng ni Kuya Alex, ngayong dumating ka para humingi ng pera? Paano ako magkakaroon ng mukha para humingi ng pera kay Kuya Alex? Kung gusto mo pera, kailangan mong mag-aisang. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at galit na umalis, puno ng hinanakit ang puso niya. Mula nang itaboy siya ng pamilya Meng, sina Li Weisbing, at Alex Dixon sa labas ng bahay, hindi na siya muling kinontak ng kanyang ina, hindi niya ito tinatreto bilang isang anak na babae. Ngunit ilang araw na ang nakalipas, biglang dumating si Qin Yuan sa pintuan at walang hinihinging pera sa kanya. Hindi kinaya ni Meng Nooran ang gusot ni Qin Yuan at dahil siya ay biolohikal na ina, siya ay malambot ang puso at binigyan siya ng 10,000 libo. Hindi niya inaasahan na mawawala ng kontrol ang bagay na ito at talagang darating si Qin Yuan sa kanyang pintuan at hihingi ng pera mula sa kanya. Sa kabuuan, humiling siya ng mahigit 100,000 yuan at halos wala na ang ipon ni Meng Nooran. Tumalikod na si Meng Nooran at aalis na sana nang bigla siyang hinailan ni Qin Yuan pabalik at pinagalitan, Yuan filial daughter, hindi alam ang kinaroroonan ng iyong ama at ang kapatid mo ay nasa ospital. You are in a vegetative state, masyadong nasaktan ang pamilya Meng kay Alex Dixon at ayaw mo pa ring magbayad. Hayaan mo na, galit na galit si Meng Nooran kaya ibinuka niya ang kanyang kamay at sinabi sa malupit na tono, kayo ang nakakuha ng nararapat sa iyo. Sino ang humiling sa iyo na saktan si Kuya Alex? Dapat kang umalis kaagad, hindi ako papayag bigyan ka ng pera sa hinaharap. Sinampal ni Qin Yuan ang kanyang mukha at nagngangalit na sinabi, ako ang iyong ina, dapat mo akong tulungang magbayad ng utang, kung hindi mo ito ibibigay sa akin, sasabihin ko kay Alex Dixon at sasabihin sa kanya ang iyong sekreto. Hindi ko alam ang nakaraan mo. Kapag dumating ang panahon, makikita natin kung gusto mo pa rin siya o hindi. Hindi, agad na natarante si Meng Nooran at paulit-ulit na umiling, Nay, huwag mong sabihin kay Kuya Alex, papahiramin kita ng isa pang 10,000 yuan. Binitiwan ni Qin Yuan ang kanyang kamay at huminga ng malamig na pagmamalaki at sinabing, hindi sapat ang 10,000 yuan,
gusto ko ng 2 milyon. Nay, naibigay ko na po sa inyo ang lahat ng pera. Saan po ba kayo kukuha ng karaming pera? Naninigas ang katawan ni Meng Nooran at pakiramdam niya ay masisira na siya. Si Qin Yuan ay nagbigay ng kakaibang ngiti at ibinaling ang kanyang ulo para kumaway sa likod niya. Mula sa likod ng poste ng kuryente, 2 matipunong lalaki ang lumabas na may mabangis na tingin. Natatakot na sabi ni Meng Nooran, Nay, sila ay. Nakangiting sabi ni Qin Yuan, huwag kang matakot, kaibigan ko sila, basta pipirma ka, babayaran agad ang 2 milyon. Isang malaking lalaki na may tattoo ng Asher Dragon Flower Arm ang lumapit at bahagyang ngumiti nang ipasa niya ang ilang pirasong papel kay Meng Nooran at sumigaw, lagda. Binaliktad ni Meng Nooran ang dokumento at agad na napasigaw sa gulat, Nay, loan shark ito, paano ko ito mababayaran? Ito ay talagang isang kontrata ng loan shark, ito ay isang institusyong pinansyal na tinatawag na Luce Financial Company. Isa itong organisasyon sa ilalim ng Yulong's Group, at isa itong loan shark. Agad na nagbanta si Qin Yuan, kung hindi mo ito pipirmahan, tatawagan ko ngayon si Alex Dixon at sasabihin ko sa kanya ang iyong sikreto. Malalaman niya kaagad na isa kang masamang babae. Hindi ka ganoon ka-simple. Nanay. Namula ang mata ni Meng Nooran at napilitan siyang umiyak. Ang interes ng 2 milyong dolyar na pautang na ito ay mas mataas pa kaysa sa isang online na pautang. Kung hindi niya ito binayaran sa loob ng 1 buwan, kailangan niyang magbayad ng 5 milyon kasama ang interes. Kung hindi niya ito binayaran sa loob ng 2 buwan, kailangan niyang magbayad ng hanggang 3 milyon. Ito ay isang napakalalim na hukay. Gayunpaman, hindi niya gustong malaman ni Alex Dixon ang sikretong yun ang bagay na ayaw niyang mabanggit sa buhay niya. Kung alam ni Alex Dixon ang tungkol sa kanya, kapupuotan niya ito ng husto, ayaw na niyang makita siya habang buhay. Abangan, ang susunod na kabanata.